Natapos yung buong klase at hindi siya pumasok. Hinahanap siya ng prof namin dahil siya ang yung partner ko, di ba? Pero dahil wala siya, si Hazel lang yun yung naging partner ko. Chinek ko yung Facebook niya pero naka-offline siya. Nistalk ko yung FB niya kung friends pa kami. At ayun, friends pa naman kami. Kala ko kasi non-friend niya na ako. Gano'n naman mga babae. Nalita ako ng pasok. Paano? Hindi nag-alarm yung phone ko. Nalobat na pala. Buti nga, tropa ko yung guard dun sa school namin. Pinayagan niya pa ako makapasok eh. Pagpasok ko sa classroom, nagtuturo yung prof namin. Pinagalitan ako. Siyempre late ako eh. Pero nagtaka ako kasi wala si Faye sa upuan niya. Hindi na naman siya pumasok. Tinamad na siguro mag-aaral. Maaga na ako ngayon. Wala pa masyado yung mga classmate ko. Pero maya-maya dumating si Hazel at tumabi sa akin. Uy, sa linggo daan ka sa bahay. Birthday ko. Ba't ako lang? Baliw, sinabihan ko na din yung mga kaibigan mo. Pupunta sila. Ayaw mo ba? Sige. Alam mo na ako gagawin bukas. Hindi pa din pupasok si Faye. Balak niya siguro kumpletuhin yung isang linggo. Hanep. Ewan ko lang kung ano idadalihan niya sa prof namin. Galit na sa kanya eh. Nandito ako ngayon sa bahay nila Hazel. Nagulat ako nang biglang maglapag sila ng bote ng alak. Guys, hindi ako pwedeng uminom. Minsan lang yan, boy. Yagi, paalam ko lang sa magulang ko. Sasaglit lang ako dito. Baka di na ako patulogin sa bahay pag nalaman nilang uminom ako. Sus! Mamas boy ka talaga eh. Nakita ko siyang parang sumenyas kay Hazel. Di ko alam kung ano yun pero biglang lumapit sa tabi ko si Hazel. Tapos nakayakap sa braso ko. Sige na, minom ka na. Minsan lang naman, Jiro. Hindi talaga pwede. Sige na, birthday ko naman eh. Kahit isang baso lang, try mo. Isa lang. Oo, isa lang. Inabot niya sa akin yung baso na may lamang alak. Nagtataka ako kasi parang ang dami nun. Hindi ba masyadong madami to? Ganyan naman talaga. Try mo. Tinikman ko yun pero kakaunti pa lang yung natitikman ko. Parang di ko na kaya. Kaya mo yan, boy. At ayun, naubos ko yung laman ng baso. Di ko napapansin na napapadami na pala ang inom ko. Alam mo yun, bawat inom ko nagiging mas madali at mas masarap. Yung pait, unti-unti napapalitan ng ginhawa. Parang mas nagiging magaan ng lahat. Uy, about dun sa ex mong si Faye, bakit di siya pumapasok? Malay ko. Hindi ko na nakakausap yun eh. Move on ka na? Oo. Nax, patunayan mo nga. Ba't ko pa kailangan patunayan? Para kanino? Sa akin. Kung talagang naka-move on ka na, makikipag-date ka sa akin. Huh? Kahit kailan ka talaga. After nito, uwi na din agad ako. Baka hinahanap na ako ng magulang ko eh. Kahit dito ka na magpalipas ng gabi. Hindi pwede. Nagagalit talaga sa akin magulang ko. Sige. Siguro natapos kami ng 10 p.m. Nagpaalam na ako sa kanila pero pinigilan ako ni Hazel. Wait, teka, ihahatid kita sa sakayan. Hindi na. Kaya ko naman na. Wait, hindi mo kilala yung mga tambay sa labas? Sobrang mapilit siya, kaya hinayaan ko na lang. Sinamahan niya ako sa paglalakad. Naging tahimik kami. At pansin ko yung pamumutla ng pisngi niya. Lasing lang siguro. Maya-maya narating na kami sa sakayan. Dito na ako, Hazel. Salamat ah. Wait, may gusto lang sana akong sabihin. Ano yun?
Gusto kita, Jiro. Ha? Matagal na kitang gusto. Lalo siyang namutla. Tapos yumuko siya. Lasing ka lang siguro. Totoo yun, Jiro. May pag-asa ba ako? Ha? Pag-asa? May pag-asa ba na maging tayo? Kagaling ko lang sa breakup, Hazel. O ano naman? Hindi pa ako handa. Akala ko ba nakamove on ka na? Oo nga, pero hindi pa ako handa pumasok ulit sa relationship. Maghihintay ako, Jiro. Hazel, hindi mo deserve yung kagaya ko. Madami pang lalaki dyan. Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako handa. Pero bakit parang tinataboy mo ako? Hindi kita tinataboy. Sadyang ayoko lang muna, Hazel. Hayaan mo muna ako na appreciate ko yung pagkagusto mo sa akin. Pero, sorry. Hindi ko kayang ibalik yun sa'yo. Sumakay na ako ng tricycle at umuwi na. Nakatitig ako sa upuan ni Faye. Hanggang ngayon, hindi pa din siya pumapasok. Bakit? Parang mabigat sa akin. Parang nalulungkot ako nang hindi ko siya nakikita. Kinuha ko yung phone ko at in-stalk ko siya. Ganun pa din naman. Walang pagbabago. Hindi siya naka-online. Hindi niya rin naman ako in-unfriend. Chat ko ba siya? Napindot ko yung like nang hindi sadya. Pero inansend ko din naman agad yun. Medyo kinabahan ako kasi baka isipin niya ni-stalk ko siya. Well, totoo naman. Pero baka lang isipin niya na may pakipa ako sa kanya. Meron nga ba? Bigla ko naalala. Oo nga pala. Bakit hindi ko tanongin yung mga kaibigan ni Faye? Nagdadalawang isip pa ako pero tinuloy ko pa din. Nilapitan ko yung kaibigan ni Faye. Pwede magtanong? Ano yun? Si Faye, may balita ba kung bakit hindi siya pumapasok? Ba't mo tinatanong? Wala na kayo nun, di ba? Oo. Pero gusto ko lang sana malaman kung bakit hindi na siya pumapasok. May nangyari ba? Pagtapos ng ginawa mo? Ano? Wala. Nasa ospital si Faye. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Faye? May leukemia si Faye. Matagal na. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.